Nay! Wag! Aray! Bitawan mo ko, tanda! Nanay! Pigilan mo ang nanay mo, Jello. Ano ba? Nasasaktan na ako. Tama na ho, Nay. Bitawan niyo na ho si Laila. Aray ko! Pasensya na, Laila. Hindi ko alam kung bakit naging ganito na naman si Nanay. Ayos naman siya nung lumabas kami kanina eh. Pasensya na talaga. Tanggalin mo siya sa akin, Jello. Bilisan mo! Nanay, tama na ho. Aray ko! Ah! Nay, kumalma ho kayo. Huwag niyo hong gawin to. Parang awa niyo na. Bitawan niyo na ho si Laila. Ano na, Jello? Nasasaktan na ako, oh. Nay, makinig naman ho kayo sa akin oh. Ano ho bang problema? Ano ang gusto niyo? Sinabing bitawan mo ako eh! Laila! Wag! Ah! Buisit! Nay, ayos lang ho ba kayo? Bakit mo naman siya tinulak? Gusto mong gawin ko? Hayaan siya na basta-basta na lang ako saktan? Pero matanda na siya. Paano kung napalakas ang tulak mo tumama ang ulo ni Nanay sa bato? Bakit? Hindi naman nangyari ah. Saka siya naman ang bigla-bigla na lang sumusugod sa akin. Prinotektahan ko lang ang sarili ko. Hindi ka magagawang saktan ni Nanay. Paano ka naman nakasiguro? Ni hindi mo nga alam kung anong tumatakbo sa isip niya eh. Baliw ang nanay mo, Jello. Huwag mo siyang ituring na para bang nasa tamang pag-iisip siya. Naririnig mo ba ang sarili mo? May sakit si Nanay. Sakit sa pag-iisip. Ano ba? Bakit hindi mo maituloy yun? Nahihiya ka ba dahil may sira sa ulo ang nanay mo? Bastos ka! Sa ating dalawa, alam mong yung nanay mo ang bastos. Alam mo, kung ako sa'yo, kukulong ko na lang siya sa bahay. Para naman hindi siya makapanakit at makaperwisyo ng kapwa, di ba? Paano mo nagagawang sabihin niya sa kanya? Wala ka bang magulang? Meron, pero hindi katulad ng sayo. Nasa tamang pag-iisip pa naman ng nanay ko. Grabe ka na talagang babae ka. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang sabihin sa akin ang mga yan. Sa harapan pa talaga ng nanay ko. Hindi mo man lang ba naiisip na masakit para sa akin na anak niya ang sinasabi mo ngayon? Saan ka nasasaktan, Jello? Sa katotohanan na baliw ang nanay mo o dahil nahihiya ka na may sakit siya? Ano bang pakialam mo? Hindi ka pa kasi isang ina kaya ganyan ka mag-isip. Pero sigurado ako na darating din ang araw kung saan mararamdaman mo rin ang sakit ng mga sinasabi mo sa akin ngayon. Pag nagkaroon ka na ng sarili mong anak. Pero sisiguraduhin ko na hindi ako magiging katulad ng nanay mo, Jello. Nakakahiya! Wag na wag mong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko! Ano? Anong gagawin mo, Jello? Wala! Hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung binantayan mo lang ng maigi ang nanay mo eh. Binabantayan? Anong akala mo sa nanay ko? Hayop? Wala akong sinabi. Hindi ko alam kung anong ginawang pagpapalaki sa'yo ng nanay mo para maging ganyan ka. Wag na wag mong kukwestiyonin ang pagiging ina sa akin ni nanay. Hindi mo alam kung anong paghihirap ang pinagdaanan niya. Mapalaki lang ako. Paghihirap? Naririnig mo ba ang sinasabi mo sa akin ngayon? Siguro nga paghihirap ang nararanasan niya ngayon. Pero hindi man lang ba pumasok sa isip mo kung bakit siya naging ganyan? Pinaparusahan siya ng Diyos. Tingin ko nga tama lang na naging ganyan ang nanay mo eh. Hayop ka! Umalis ka sa harapan kong babae ka! Bago pa kita masaktan! Agad na tumakbo paalis si Laila matapos niyang makita ang seryosong mukha ng lalaki. Umuwi siya ng bahay at marahas na isinarado ang pinto dahil sa sobrang inis. Maaga pa kasi ng mga sandaling yon, mainit na talaga ang ulo niya. Dumagdag pa ang nangyaring pakikipagsagutan niya sa kanyang kapitbahay, kaya naman mas lalo lang nalukot ang mukha niya dahil sa matinding inis. Simula kasi nang lumipat ang kapitbahay niya malapit sa kanilang tinitirhan, mas lalong naging magulo ang buhay ng dalaga. Isang dahilan na doon ay ang ina ng kapitbahay niya na si Aling Mirna na may sakit sa pag-iisip. Nung una naman ay wala siyang naging problema sa mag-ina, pero habang tumatagal ay nagiging sanhi ang matanda ng matinding inis ni Laila sa hindi nito makatwirang dahilan. Likas kasi talaga sa babae ang magaspang nitong ugali, lalo na ang walang preno nitong bibig. Walang araw na hindi siya nakipagtalo sa mag-ina, hanggang sa sumobra na nga siya at nagalit na ang anak ni Aling Mirna na si Jello. Oh, ano nangyari sa'yo at parang magiging alo na yung noo mo sa kunot?
Hindi nakakatawa, Gigi. Inis ka na naman. Ano ba nangyari? Yung kapitbahay kasi natin eh. Yung kapitbahay na naman. Ano bang ginagawa sa'yo? Nakakainis. Akalain mo, pagbantaan ba naman ako ni Jello na sasaktan daw niya ako kanina? Ang kapal ng muka. Pagbuhulin ko sila ng baliw niyang nanay eh. Ano? Imposible. Hindi naman magagalit yung si Jello nang walang dahilan. Teka, ano bang ginawa mo? Wala. Kilala kita, Laila. Ano bang ginawa mo? Wala nga akong ginawa. Sinabi ko lang naman na dapat bantayan niya ng maayos yung nanay niya. Ano? Teka, sinabi ko lang naman yun dahil bigla na lang ako sinugod nung matanda kanina. Inatake na naman siguro ng topak tapos ako yung unang nakita kaya bigla na lang ako sinabunutan. Nakakainis! Bakit naman magagalit si Jello ng dahil lang dun? Tama naman yung ginawa mo kasi inatake ka nga. Sinabi mo pa, siguro baliw na rin yung lalaking yun. Pinarusahan na rin yata ng Diyos dahil sa sama ng ugali. Yang bibig mo, Laila. Pati ba naman ikaw? Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Hindi naman talaga masisira ang ulo ng nanay niya kung hindi yun pinaparusahan ng Diyos. Sinabi mo yun kay Jello? Oo. Kaya naman pala nagalit sa'yo eh. Kahit ako magagalit din kung harap-harapan yun na sinabi sa akin. Kasi naman, sino ka ba para sabihin na pinaparusahan ng nanay niya ng Diyos? May sakit yung tao, Laila. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Teka nga, sino ba talaga ang kinakampihan mo sa aming dalawa, Gigi? Ako ba o si Jello? Ikaw? Anong ako? Halos ipamukha mo na nga sa akin na ang sama ng ugali ko kay Jello kani-kanina lang. Ha? Hindi kaya? Sus, oo kaya? Basta, wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Ang sakin lang, mali yung ginawa mo dahil masakit para kay Jello na sabihin mo yun. Lalo na't nasa paligid lang pala yung nanay niya nang magtalo kayo. Mabuti pa humingi ka na lang ng pasensya mamaya. Ano? Bakit naman ako hihingi ng tawad sa lalaking yun? Ako na nga yung pinagbantaan at nasaktan doon sa nangyari. Anong gusto mong gawin? Hayaan na lang? May mali ka rin naman kaya lumalayo nangyari at nagalit sa'yo si Jello. Yan! Kinakampihan mo na naman yung lalaking yun. Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Ewan ko sa'yo. Laila, kung gusto mong humingi ng tawad, di ikaw ang gumawa. Pero ako, hindi ako kakatok sa bahay na yon para lang magmukhang tanga. Muling tumayo si Laila at iniwan ang kaibigan na si Gigi para pumasok sa loob ng kwarto. Doon siya malakas na napabuntong hininga at pabagsak na nahiga sa kama. Ilang minuto rin siyang tumitig sa kisame bago muling bumangon. Tinatamad man, binuksan ni Laila ang tukador na malapit sa pwesto niya at kinuha doon ang cellphone sa katinawagan ng panganay nitong kapatid na si Mary. Hindi pa man tumatagal ng 3 ring ang cellphone nito, agad na narinig ni Laila ang mahinhin na boses ng kapatid mula sa kabilang linya. 7 taon ang pagitan ng edad niya sa dalaga at hanggang ngayon nananatili pa rin na walang asawa ang kapatid dahil sa pagiging pihikan. Kumpara kay Laila, ang kapatid niya na si Mary ay napakabait at mahinhin. Kabaliktaran ng magaspang at mabunganga niyang ugali. Pero ganun pa man, malapit ito sa isa't isa lalo na nang iniwan ang dalawa ng kanilang mga magulang. Hello? Ate! Bakit? Bakit ka napatawag? May problema ba? Meron yung kapitbahay namin. Ano na naman ang nangyari? Paano kasi? Kasi? Nag-away na naman kami ate ng kapitbahay namin. Tapos itong si Gigi, si Jello yung kinakampihan na naman. Nakakainis na. Hindi ko na itatanong kung ano yung nangyari dahil alam ko may mali ka rin doon. Kumalma ka na lang muna tapos kausapin mo si Gigi mamaya. Baka pati kayo ay mag-away na rin kung magpapatuloy yan. Umuwi ka na kasi ate. Wala akong kakampi rito. Uuwi naman ako. Kaunting tiis na lang, Laila. Matatapos ko na yung kontrata tapos makakabalik na ako dyan. Sa ngayon, iwasan mo na muna ang gumawa ng kalokohan para wala kang maging kaaway. Talagang walang kakampi sa'yo dyan dahil wala ako. Sinabi mo pa Ate Mary, wala talaga. Sus, meron yan. Huwag ka lang masyadong mainitin ang ulo at makakasundo mo ang lahat ng tao dyan. Kahit yung kapitbahay mo. Kung sila rin naman, kahit makakaaway ko na lahat.
Pasaway ka talaga. O siya, bababa ko na to ate. Alam ko na may trabaho ka pa. O sige, tatawag na lang ako sa'yo para mangamusta. O di kaya naman, ikaw na lang ang tumawag sa akin pag nagkaroon ka na naman dyan ng problema. Sige. Sumapit ang hapon at bumaba na ng kwarto ang dalaga. Naabutan nito ang kaibigan na nakaupo sa harapan ng TV at prenting nanonood kaya naman tumabi si Laila at tahimik na nanood. Hindi naman nagtagal, nag-aya na rin siya na kumain kaya sabay na tumayo ang dalawa at nagtungo sa kusina. Nagsandok lang si Laila ng pagkain habang ang kaibigan niya na si Gigi ay inayos naman ang lamesa. Balak na sanang maupo ng dalawa nang may biglang kumatok sa pinto. Nagtataka man, pumunta si Laila sa sala at agad na pinagbuksan ang nasa labas. Bumungad sa kanya si Jello kasama ang nanay nito na abala sa pagtingin-tingin sa loob ng bakuran ng dalaga. Agad tuloy na tumaas ang kilay ni Laila dahil sa nasaksihan niya at mas lalong ibinuka ang pinto para matingnan ng maayos ang mag-ina. Magandang hapon sa'yo. Ano sa tingin mo maganda sa hapon? Yung kakain na sana kami pero bigla kang kumatok para mga abala? O yung makita kita ngayon kaya uminit na naman ang ulo ko? Hindi naman kami pumunta dito para manggulo. At talaga ba? Para hindi naman kapani-paniwala yung sinabi mo. Gusto ko lang sanang humingi sa'yo ng tawad. Aba, mabuti naman at naisipan mo yung gawin. Kanina pa nga kita hinihintay eh. Gaya ng sinabi ko, gusto ko lang sanang humingi ng tawad dahil sa nasabi ko sa'yo kanina. Nadala lang ako ng emosyon ko kaya yun nangyari. Hayaan mo, sa susunod, hindi ko na hayaang pang magulo ka o malapitan man lang ni nanay. Sorry talaga, hindi na mauulit yung nangyari. Pangako. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa sinasabi mo sa akin ngayon. Pero sige, pagbibigyan kita. Salamat talaga. Isinama ko nga ngayon si nanay para lang ipakita sa'yo na hindi naman siya palaging ganon katulad kanina. Napansin ko nga, kalmado lang si Aling Mirna. Mukhang hindi siya sinusumpong ng topak ngayon. Topak? Ibig ko sabihin, mukhang maayos ang mood ng nanay mo ngayon. Hindi niya ako inaatake. Mabuti naman. Palagi naman siyang ganito. Minsan lang talaga nagiging mapanakit siya katulad kanina. Pero bihira lang talaga yung mangyari. Sige, sabi mo eh. Mauuna na rin kami ha. Pasensya na ulit sa nangyari kanina at sa pang-aabala namin sa pagkain nyo. Mahinang tumangulang si Laila sa binata at pinanood ito na tuluyang makalabas ng bakuran bago nito muling isinarado ang pinto at bumalik sa kusina. Dahil palubog na rin naman ang araw, hindi na rin nag-abala pa ang babae na lumabas ng bahay pagkatapos kumain at tumambay na lang ito sa loob ng kwarto hanggang sa tuluyan ng makatulog. Kinabukasan, hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Agad na naalimpungatan si Laila at napabangon matapos niyang marinig ang malakas na tili ng kaibigang si Gigi mula sa bakuran. Kahit pipikit-pikit pa ang mga mata, mabilis na tumakbo pababa ang dalaga hanggang sa marating na nga nito ang pwesto ng kaibigan. Agad na napansin niya ang matinding disgusto sa mukha ng babae, kaya naman nagtaka si Laila at agad itong tinanong. Bakit? Ano nangyari? May pumasok ata dito sa bakuran. Ano ibig mo sabihin? Diretsuhin mo na kasi ako. Tingnan mo kasi, nasira na lahat. Alin ba? Yung mga halaman mo. At sa isang mabilis na lingon ni Laila, agad na bumunga dito ang magulong mga halaman na kinagabihan lang ay nakita niyang malinis. Ang lahat ng bulaklak na paboritong alagaan ay nagkalat na rin sa damuhan, habang ang ilang maliit na puno na itinanim lang ni Laila na ilang buwan pa lang ang nakakalipas, puro putol at balina ang sanga. Agad tuloy na nangunot ang noon niya sa nasaksihan, pero bago pa man malapitan ng kaibigan ng mga nagkalat na halaman para ipakita kay Laila, mabibigat na ang hakbang niya na naglakad papunta sa labas ng bahay. Namalaya na lang ni Laila ang sarili na nasa harapan na ng pinto ng kapitbahay at walang tigil na kumakatok. Kahit kasi walang mahanap o nakitang ebidensya ang babae na ito ang may gawa sa pagkasira ng inalagaan niyang bakuran,
Agad na pumasok sa isip ni Laila ang nakita niya mga namamanghang mata ng matandang kapitbahay niya nang pumunta ito sa bahay niya kagabi. Tao po! Aling Mirna? Jello! Buksan niyo tong pinto, lumabas kayo dyan! Ano ba? Tao po! Oh, bakit? Ano nangyayari? Bakit bigla ka yatang napasugod? May problema ba tayo? Meron! Ilabas mo yung nanay mo, Jello! Gusto ko siyang makausap! Teka lang naman, anong ginawa ng nanay ko? Basta! Ilabas mo siya dyan sa bahay niyo! Ano ba kasing nangyayari? Bakit nandito ka? Hindi mo ba ako naiintindihan? Gusto ko na ilabas mo ang matandang yon ngayon din! Paano ko ilalabas si nanay kung hindi mo sinasabi sa akin kung anong dahilan ng pagwawala mo rito? Bas mo siya! Kumalma ka nga lang muna. Ano bang ginawa ng nanay ko at galit na galit ka? Sinira lang naman ng nanay mo ang hardin ko, Jello. Ano? Hindi yun magagawa ni nanay. Hindi, nagawa na nga niya. Gusto mo bang makita kung anong kalagayan ng mga halaman ko ngayon? Ha? Sira na silang lahat. Pero imposible ang ibinibintang mo kay nanay. Kasama ko siya buong gabi. Ni hindi ko nga siya nakitang lumabas ng bahay eh. At anong gusto mong palabasin? Na nagsisinungaling ako? Nagawa-gawa ko lang yung mga sira kong halaman? Hindi ako baliw katulad ng nanay mo, Jello. Alam ko kung ano ang totoo at hindi. Kaya ba si nanay kaagad ang pinagbintangan mo, ha? Dahil baliw si nanay? Ganun ba? Bakit? Hindi ba totoo, Jello? Sigurado ako na hindi magagawang pumunta ni nanay sa bakuran mo. Baka nagkakamali ka lang ng bahay na pinuntahan at pinagbibintangan. Mabuti pa umuwi ka na. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ako pa ngayon ang tinataboy mo. Yung nanay mo may problema sa akin kaya gusto ko, ilabas mo siya at iharap mo sa akin ngayon din mismo. Wala akong ilalabas at wala kang kakausapin, maliwanag? Walang ginawang masama ang nanay ko. Hindi niya sinira ang kahit anong gamit at pag-aari mo. Huwag mo siyang pagbintangan ng kasalanan na hindi niya ginawa. At sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa sinasabi mo sa akin ngayon? Hindi ba kagabi lang nangangako ka sa akin na hindi mo nahahayaan pa na mangyari ang ganito mga insidente? Ano? Hindi mo na kagad matupad? Hindi ka lang pala sinungaling. Mahilig ka rin palang manulsul dyan sa nanay mong may sira sa ulo. Ayusin mo ang mga sinasabi mo sa nanay ko, ha? Hindi mo ako mauutusan. Sasabihin ko ang gusto ko sabihin at wala kang magagawa. Magsama kayo ng nanay mong baliw. Pagkatapos ng naging sagutan ni Laila at ng kapitbahay nito na si Jello, ilang araw na iniwasan ni Laila na makita at marinig ang lalaki lalo na ang nanay nito. Napansin din yun ng kasama niya sa bahay, pero laking pasalamat na lang niya na hindi ito nagtanong at hinayaan na lang ang mga nangyayari. Sa mga lumipas na araw, pansamantalang nanahimik ang buhay niya. Hindi siya lumabas ng kwarto at nanatili na lang sa loob. Hanggang sa dumating ang isang araw kung saan napilitan na nga si Laila na lumabas para mamili sa palengke. Papunta pa lang ang dalaga, gusot na kaagad ang mukha niya at mabibigat ang hakbang habang binabagtas ang daan na nasa harapan ng kapitbahay. Seryoso ang mukha ni Laila at diretso lang ang tingin sa unahan hanggang sa tuluyan na nga nitong malampasan ang bahay ng mag-ina. Makalipas naman ang ilang oras, nakabalik na si Laila bitbit ang ilang bayong ng mga pinamili. Naging kampante rin ang babae na makakabalik siya ng bahay ng walang aberya gaya ng ginawa nito kanina, pero hindi pa man tuluyang nakakalayo. Agad na napatigil si Laila at napako sa kinatatayuan matapos matanaw ang matandang si Aling Mirna sa unahan. Wala itong kasama at hindi naman mahagilap ang anak nito sa paligid, kaya agad siyang nagkaroon ng agam-agam na tumawid. Sa huli, malakas muna siyang napabuntong hininga bago na pagdesisyonan na patuloy na maglakad at hindi na lang pansinin ng matanda. Kaso, Laila? Laila! Laila! Ano ba yun? Bakit ka tawag ng tawag? Gusto lang namang kitang kumustahin. Hindi ka namin nakikita nito ng karaang araw eh. Saan ka nagpunta? Ayoko lumabas eh. Bakit naman, iha? Hindi pa ba halata? Ayoko kayong makita ng anak mong si Jello. Kung pwede nga lang umalis dito at lumipat ng bahay, ginawa ko na. Ka naman aalis. May problema ka ba sa amin? Meron, kayo.
Ikaw at ang anak mo ang problema ko. Ha? Wala namang kaming ginawang masama ah. Teka, may ginawa ba sa'yo ang anak kong si Jello? Wala ka ng paki doon kung meron man. Saka pwede ba? Huwag mo akong kausapin, gusto ko nang umuwi. Galit ka ba, iha? Oo, hindi mo ba halata? Bakit? Ewan ko sa'yo, layuan mo na lang ako, baka mamaya niyan mahawa rin ako ng pagiging baliw mo. Tabi nga! Teka lang. Aray, ano ba? Gusto lang naman kita na makausap. Bakit ka nagagalit? Bitiwan mo ako! Saglit lang naman, Layla. Nasasaktan na ako, ano ba? Aray! Anong ginawa ko? Bakit ka nagagalit? Bitiwan mo ako, baliw! Baliw? Hindi ako baliw. Wala akong sakit. Naiintindihan mo ba ako, iha? Wala. Tulong! Nabitiwan ni Layla ang hawak niyang bayong at pilit na itinulak papalayo ang ina ni Jello. Pero mahigpit ang kapit ng matanda sa pulso niya habang paulit-ulit na kinukurot ang braso ng dalaga. Dahil mahaba ang mga kuko ng matanda, nagsimulang magdugo ang braso ni Layla. Agad tuloy na nakaramdam ng takot ang dalaga dahil sa ikinikilos ng matanda, kaya naman nagsimula itong magsisigaw para humingi ng tulong. Bahagya niyang naitulak ang matanda, dahilan para magalit ito sa kanya. Tinulak din siyang pabalik nito. Napalakas ang pagkakatulak sa kanya, dahilan para mabuwal siya. Mabilis namang pumaibabaw sa kanya ang matandang babae at saka pinagsasaktan. Hindi naman nagtagal, nakita ni Layla sa gilid ng mga mata ang binatang si Jello. Mula sa loob ng bahay, mabilis itong tumakbo papunta sa direksyon ng dalawa hanggang sa tuluyan na nga nitong narating ang pwesto ni na Layla. Agad na hinigit ng binata ang matandang si Aling Mirna palayo kay Layla at pilit na pinakalma. Nang magawang makabangon mula sa lupa ni Layla, agad niyang nakita ang pag-aalala sa mukha ng lalaki habang kinakausap nito ang matanda. Hindi man marinig kung ano ang sinasabi ni Jello, napansin ni Layla ang paulit-ulit na pag-iling ng matanda habang itinuturo ang direksyon niya, kaya naman napalingon ang binata sa kanya. Ayos ka lang ba? Sa tingin mo, mukha ba akong ayos lang sa'yo? Ha? Ano bang nangyari? Anong nangyari? Bigla lang naman ako inatake niyang baliw mong nanay. Yun ang nangyari. Pero Sige, subukan mo na naman ipagtanggol yung matandang yan. hindi naman daw niya sinasadya ang nangyari. Gusto ko lang tawagin ni Mama kanina. Tawag? Tawag ba ang tawag mo sa nangyari? Tingnan mo nga ako, Jello. Mukha ba akong tinawag lang ng nanay mo? Aksidente lang ang nangyari. Hindi to aksidente. Ilang ulit ko sinabi sa kanya na gusto ko nang umuwi pero anong ginawa ng baliw na yan? Hinarangan niya yung daan at bigla na lang akong pinagkakalmot. Sinabi ko na tigilan niya ako, nabitawan niya ang kamay ko, pero walang nangyari, hindi siya nakinig at patuloy pa rin akong inaatake. Makinig ka naman sa akin. Magpapaliwanag naman si nanay tungkol dun sa nangyari. Hindi na. Humanda kayo mag-ina, irereklamo ko kayo. Ano? Bakit mo naman kami irereklamo? Teka lang naman, pag-usapan natin to. Baka pwede pang madaan sa maayos na pag-uusap bago ka magreklamo. Sawang-sawa na ako dyan sa nanay mong may sira sa ulo. Hindi ko nahahayaan pa na basta na lang ito lumampas. Makikita mo, Jello. Magbabayad kayo. Mabilis na dinampot ni Layla ang mga bayong na nagkalat sa daan at agad itong naglakad papalayo. Narinig din niya ang ilang ulit na pagtawag ni Jello pero tila babingi na nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makapasok na sa loob ng bahay. Ibinabalang niya ang mga bayong at agad na kinuha ang cellphone sa tukador. Tinawagan niya ang barangay tanod na kakilala niya at agad na inireklamo ang mag-ina dahil sa nangyari. Makalipas lang ang ilang oras, agad na tumating ang otoridad sa bahay ng dalaga. Doon tuluyang ibinahagi ni Layla ang buong pangyayari saka itinuro sa mga ito ang bahay ng mag-ina. Matapos mag-usap ng dalawang panig,
Napagdesisyon na ni Laila na pagbayari na lang ng pera ang mga ito para sa mga sugat na natamo niya dahil sa nangyari. Hindi man agad sumang-ayon ang binata sa gusto niyang kasunduan, sa huli ay wala pa ring nagawa ang mga ito at pumayag na lang din. Pagkatapos lumabas na mga otoridad sa loob ng kwarto na pinagtipunan ng mga ito, hindi napigilan ni Laila na lihim na mapangiti ng malapad dahil sa matinding tuwa. Ibibigay ko na lang sa iyo yung pera sa susunod na linggo. Anong sa susunod na linggo? Kailangan ko na yung pera kinabukasan. Kinabukasan? Wala pa akong perang maibibigay sa iyo sa ganung kaikling panahon. At kasalanan ko yun? Pwes maghanap ka ng trabaho at gumawa ng paraan. Anong tingin mo sa mga sugat ko? Basta na lang gagaling ng walang gamot? Pero hindi pa talaga kita mabibigyan ng pera kinabukasan. Wala akong pake. Ibigay mo sa akin bukas na bukas yung pera o ipadadala ko sa kulungan ng nanay mo. Mamili ka, Jello. Ang hirap naman ang ipinapagawa mo sa akin. Maghihintay ako bukas. Pero teka lang. Pwede ka nang lumabas ng pamamahay ko. Tapos na ang usapan natin. Bago tuluyang makalabas ng bahay ang lalaki, taas ang kilay na pinanood ni Laila ang bagsak nitong balikat habang tatawa-tawang umiiling dahil sa mga nangyayari. Saka lang din siya tuluyang bumalik sa loob nang hindi na makita ang lalaki sa labas. Pagpasok sa kusina, doon naman siya sinalubong ni Gigi. Nakakunot ang noo ng babae at puno ng pagtataka ang mukha, kaya naman mas lalong lumapad ang ngiti ni Laila at pabiru pa nitong tinapik ang balikat ng kaibigan habang mahinang tumatawa. Kinagabihan naman, nakahiga na si Laila sa kama niya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Mula sa malaking bintana sa kwarto, nakita ng babae ang ilang kidlat sa labas na may kasamang malakas na ihip ng hangin. Balak na sana niyang isarado ang bintana para matulog nang bigla siyang mapatingin sa harapan ng bahay. Madiliman ang paligid, nakita ni Laila ang binatang si Jello na sumusugod sa gitna ng ulan at kumakatok sa labas ng pinto. Agad tuloy na nagtaka ang babae. Kaya naman bumaba siya at dumiretso sa sala para pagbuksan ito ng pinto. Kumusta? Oh, anong kailangan mo sa akin? Pasensya ka na ha. Pero hindi ko talaga magagawang magbigay sa iyo ng pera bukas eh. Nagkataon kasi na natanggal ako sa trabaho at bigla namang nagkasakit si nanay. Yung pera naman na hawak ko ngayon, ipambibili ko ng gamot niya. Kaya baka matagalan pa bago ako makapagbayad sa iyo nung hinihingi mo sa amin. Akin na yung pera mo. Ha? Akin na yung perang dala mo ngayon. Pero may sakit si nanay at ipambibili ko ito ng gamot niya at... Hindi mo ba ako naririnig? Sinabi kong akin na yung pera. Pakiusap, huwag ka namang ganito. Kailangan kong ibili ng gamot si nanay eh. Baka kung anong mangyari sa kanya kung... Ibibigay mo ba sa akin o hindi? Intindihin mo naman sana kami kahit ngayon lang. Kailangan lang talaga ni nanay itong perang hawak ko ngayon. Akin na yung pera. Wala akong pake kung kailangan niya ng nanay mo o hindi. Magpasensyahan tayo dahil kailangan ko rin ng pera ngayon. Ano ka ba naman? Ibibigay mo sa akin yung dala mo o magugulat ka na lang na hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw eh. Nasa kulungan na ang mahal mong nanay. Anong gusto mo? Ngayon lang naman ako humihingi sa ng konting pabor. Babayaran naman kita eh. Ngayon ko gustong makuha yung pera. Akin na, Jello. Ibigay mo na sa akin yung hinihingi ko. Pero... Bakas ang pag-aalinlangan sa mga mata. Dahan-dahang iniabot ni Jello sa kamay ni Laila ang hawak nitong pera. Hindi na rin nagawa pang makapagsalita nito dahil agad na isinarado ng dalaga ang pinto matapos niyang tuluyang mahawakan ang iniabot nitong salapi. Hindi man sigurado kung nakaalis na ba ang kapitbahay nitong si Jello sa labas. Tuloy-tuloy nang umakyat si Laila sa kwarto niya at binilang ang pera na ibinayad ng lalaki sa kanya. Pagkatapos nung gabing yon, nabalitaan na lang ni Laila mula sa kaibigan nitong si Gigi na ilang araw nang sarado ang bahay ng mag-ina. Gustuhin man ng dalaga na alamin ang dahilan, nanahimik na lang ito at sikretong nagbunyi dahil sa balitang natanggap niya mula sa kaibigan. Makalipas naman ang ilang araw, habang abala si Laila sa paggagamot ng mga sugat niya sa braso,
Nakarinig ang dalaga ng malakas na katok mula sa labas sa kabila ng malakas pa rin na buhos ng ulan. Dahil wala naman siyang ibang kasama at alanganin na ang gabi, tinatamad na tumayo ang babae at agad na binuksan ang pinto para sana bulyawan ang kumakatok. Pero biglang napatigil si Layla nang masaksihan niya si Jello. Diretso itong nakatayo sa harapan ng pinto at halos hindi na makilala dahil sa marumi nitong itsura. Jello, ano nangyari sa'yo? Haha, grabe, para kang pulubi. Layla, parang awa mo na, tulungan mo ko. Bakit? Kailangan mo ba ng pagkain? Ha? Baka naman pwede mo kong pahiramin muna ng pera. Maawa ka na. Kailangan ko lang talaga ngayon. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Saka bakit kamukha ng patay gutom sa itsura mong yan? Inatake ng sakit sa puso si nanay. Kailangan niya madala sa ospital pero hindi naman siya tatanggapin ng mga doktor dahil wala kaming pera. Nako! Maawa ka na. Pahiramin mo naman ako kahit ilang libo lang. Babayaran naman kita kaagad pag nagkaroon na ako ng pera eh. Pasensya ka na, wala rin kasi ako ngayon eh. At kung meron man, hindi pa rin kita pahihiramin. Buti nga sa'yo, karma yan. Layla, huwag ka namang ganyan. Nag-aagaw buhay ng nanay ko. Pero inuuna mo pa rin talaga ang pagiging makasarili. Bakit? Ako ba ang may kasalanan kung bakit inatake ang nanay mo at kailangan dalhin sa ospital? Hindi! Parang awa mo na. Labas na ako sa mga problema mo na yan. Kung gusto mo talagang mabuhay ang baliw mong nanay, pwes gumawa ka ng paraan. Sige na naman. Please. Umalis ka na rito. Wala akong maitutulong sa'yo. Sa ikalawang pagkakataon, muling pinagsaraduhan ng pinto ni Layla ang lalaki. Ilang ulit pa niyang narinig ang patuloy na pagkatok nito sa labas, pero nagmatigas ang dalaga at hindi ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa paggagamot ng kanya mga sugat sa braso at pinanindigan ang hindi niya pagtulong sa binata sa kabila ng matinding pangangailangan nito. Pagpatak ng 6:00 ng umaga kinabukasan, naabutan na lang ni Layla ang kaibigan na nakauwi na at naghahanda na ng almusal. Ahimik ito na naupo sa harapan ng lamesa at balak na sanang kumain nang bigla siyang mapatigil sa pagsubo dahil sa balitang ibinahagi ng babae. Dahil sa matinding gulat, muntik pa siyang mabulunan bago pa man magawang ipaulit ang sinabi ni Gigi para makasigurado. Naaksidente raw si Jello kagabi. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko alam kung ano ang buong kwento pero ang sabi sa akin ng mga tindera sa labas, naghahanap raw yata ng taong malalapitan si Jello. Sakto naman ng mga oras na yun na malakas ang ulan, hindi nga raw nito napansin na may paparating pala na sasakyan sa kalsada. At nasagasaan siya. Oo, at nasa ospital nga raw ngayon at hindi pa rin gumigising. Teka nga, bakit parang bigla ka na lang yata naging interesado? Hindi naman sa interesado. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari. Hindi ba pagiging interesado ang tawag dyan sa ginagawa mo? Pumunta kasi si Jello dito kagabi. Ano? Anong ginawa niya rito? Humihingi siya sa akin ng tulong. Oh, nung tumulong ka, umalis na siya agad? Hindi ako tumulong. Pinagsaraduhan ko siya ng pinto kagabi dahil sa inis. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Saka bakit hindi mo siya tinulungan? Alam ko na may pera ka, Layla. Meron nga. Hindi ko lang siya tinulungan kagabi. Hindi ko alam. Siguro dahil ayoko lang? Diyos ko, grabe ka. Hindi ka ba naaawa dun sa tao? Umuulan pa kagabi. Hindi ko alam na maaksidente siya. Kung alam ko lang di sana tumulong ako nung gabing yun. Pero hindi ka tumulong. Hindi alam ni Layla kung ilang araw ba siya nakaramdam ng matinding pagsisisi dahil sa nangyari sa kapitbahay niya. Pero naging mabilis ang paglipas ng mga araw at namalaya na lang ng dalaga na halos 2 linggo na pala ang nagdaan. Wala na siyang naging balita sa kalagayan ng binata matapos umalis ng kaibigan dahil sa personal na dahilan. Hindi tuloy alam ni Layla kung nagising na ba si Jello o hindi.
Hindi naman niya magawang dumalaw sa lalaki sa ospital dahil sa matinding kahihiyan, kaya naman wala siyang nagawa kundi ang manatili na lang sa loob ng bahay at hindi lumabas. Ilang linggo rin ang dumaan. Namaga ang mga sugat ni Laila at muntik nang maging dahilan ng pagkakaroon ng sakit. Binili na ni Laila ang lahat ng gamot na pwede nitong inumin at ipahid para lang matanggal ang matindi nitong pagkirot. Pero imbis na gumaling, mas lumala lang ang nangyari sa braso niya. Nagsimulang magkaroon ng nana ang mga kinalmot ng matandang si Aling Mirna at kahit anong gawing linis niya rito, patuloy na nagnanaknak ito hanggang sa nagsimula na rin ang mga moy. Dahil wala siyang kasama, napilitan si Laila na tawagan ng kapatid na si Mary para humingi ng tulong. Kinabukasan, nagulat na lang si Laila nang biglang bumukas ang pinto ng bahay niya at iniluwanon ng panganay na kapatid. May malapad itong ngiti sa labi pero nang makita nito ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Laila, agad itong lumapit sa kapatid at walang sabi-sabi na basta na lang nitong niyakap si Laila. Dahil hindi naman alam ng dalaga na uuwi ito ng araw na yon, agad na nakaramdam ng sari-saring emosyon si Laila at yumakap din dito ng mahigpit. Ate Mary, kumusta ka na? Teka, ang init mo ah. Nilalagnat ka pa rin. Bakit ang bilis mong pumunta rito? Akala ko pa naman sa susunod na linggo ka pa uuwi. Sabi mo may sakit ka. Hindi naman kita pwedeng pabayaan na lang dito. Wala ka pa namang kasama. Kumain ka na ba? Oo ate, kanina pa. Mabuti naman. Yung gamot mo. Uminom na rin ako. Anong ginagawa mo kanina habang hindi pa ako dumarating? Ginagamot ko tong sugat ko ate. Anong sugat yan? Patingin nga. Ito oh. Diyos ko, ano nangyari dyan? Bakit naging ganyan na ang itsura? Saka wala ka naman nabanggit sa akin na may sugat ka. Nakamot ko lang yan ate, lumala na kaya naging ganyan. Halika at gagamutin ko. Agad na nilinisan ng kapatid ni Laila ang sugat niya, kaya naman halos mapasigaw na siya dahil sa matinding sakit. Gamit ang alkohol at bulak, pinunasan ng kapatid niya ang palibot ng sugat ni Laila. Balak pa lang sana niyang sabihin na magdahan-dahan lang ito sa pagdampi ng bulak nang mapansin niya ang biglang pagkunot ng noo ng kanyang kapatid habang nakatitig sa braso ni Laila. Hindi niya alam kung bakit pero nagulat na lang siya nang biglang higitin nito ang kanyang braso at biglang pinisa ang nana. Namamaga na kasi talaga ang sugat niya sa braso at halos hindi na nga makilala mula sa dati nitong itsura. Umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto ang malakas na palahaw ni Laila dahil sa matinding sakit. Nagsimulang manubig ang mga mata niya hanggang sa tuluyan na ngang naluha dahil sa matinding sakit ng pagkapisa sa sugat niya sa braso. Ate, bakit mo yun ginawa? Ang sakit! May nakita kasi ako. Akala ko kung may anong gumagalaw sa loob kaya ako pinisa eh. Teka nga, patingin. Wag! Masakit nga! Titingnan ko lang naman, hindi ko nagagalawin, pangako. Aw! Ang sakit! Dali na, patingin ako. Wag mo naman kasi basta-basta na lang pipisain ate. Sabihan mo naman ako bago mo gawin. Shh! Manahimik ka. Ano bang tinitingnan mo dyan? Para kasi talagang may gumagalaw sa loob eh. Ha? Ano namang gagalaw dyan? Huwag mo nga akong takutin ate. Hindi kita tinatakot. Ayun o, meron talaga. Ate, ano yun? Huwag kang gagalaw, pipisain ko yung sugat mo ha? Ano ba kasi yung nakikita mo? Basta, eto na ha, bibilang ako. 1, natatakot talaga ako. 2, biglain mo na lang ate. 3, aray! Mula sa hawak na bulak ng kapatid nitong si Mary, nakita ni Laila kasama ng naninilaw niyang nana ang isang maliit na insekto na kulay puti. Nang tingnan niyang mabuti ay sa kanya nakumpirma na uod yun. Bago pa man tuluyang matanggal ng sistema ng dalaga ang nakita niya,
Agad na naagaw ang atensyon ni Laila matapos na biglang tumakbo ng kanyang kapatid na si Mary papunta sa banyo. Malayo man ang pwesto nito sa kinauupuan ng dalaga, dinig na dinig ni Laila ang malakas na pagduwal at suka nito dahil sa nakita. Nang makabalik ang kapatid niya sa kanyang tabi, agad na napansin niya ang seryosong mukha ng kapatid habang nakatitig sa kanyang direksyon. Balak pa lang sanang itanong ni Laila kung ano ang problema nang bigla naman itong umimik na naging dahilan ng mabilisan na pananahimik niya dahil sa binitawang tanong. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, ano ang nangyari sa'yo? Anong nangyari dyan sa sugat mo? Anong ibig mong sabihin, ate? Sinabi ko na sa'yo kanina. Kinamot ko lang to tapos bigla na lang lumala hanggang sa maging ganito na nga ang itsura. Huwag mong bilugin ang ulo ko, Laila. Hindi ako tanga. Ate Mary, ano ba talagang nangyari sa'yo? Yung totoo at hindi makasinungalingan na sagot sana. Makikinig naman ako sa'yo eh. May mga kalmot kasi yan, ate. Kalmot? Ng ano? Kalmot lang ng pusa. Pusa? Alam mo ba kung anong nangyayari sa'yo? Ha? Kaunting sugat lang naman to eh. Hindi yan basta sugat lang. Ate Mary, sugat lang talaga to, huwag ka mag-alala. Talaga ha? Ilang segundo na tinitigan si Laila ng kapatid bago dahan-dahang tumango ang babae. Kahit kasi namumutla na ang mukha ni Laila dahil sa matinding takot na malaman niya na nagsisinungaling siya, ayaw ipaalam ni Laila sa kapatid ang tunay na nangyari. Nag-aalala kasi siya na baka pati ang nag-iisa niyang kakampi ay makaramdam din ng pagkabigo, oras na malaman nito ang nangyaring pagtanggi ni Laila sa kapitbahay nitong binata na si Jello. Sa paglipas ng mga araw, mas lumala ang sakit na naramdaman ni Laila sa buong katawan. Nahirapan siyang bumangon sa kama, ni ang lumunok ng pagkain dahil sa iba't ibang kirot na pumapaloob sa buong katawan niya. Hindi naman nagtagal, mas lalong dumami ang masasakit sa katawan niya hanggang sa tuluyan na nga siyang nanghina dahil sa mga iniindang sakit. Akala ni Laila ay trangkaso lang ang mga nararamdaman niya. Pero dumating ang ilang gabi kung saan nagsimulang magkaroon ng mga bangungot ang babae tungkol sa kapitbahay niyang matanda na si Aling Mirna. Sa panaginip ni Laila, paulit-ulit na sinasabi nito sa babae na pinaparusahan siya dahil sa kagaspangan ng ugali ng dalaga. Gustuhin man tuloy na sabihin ni Laila sa kapatid ang mga napapanaginipan niya tungkol sa matanda, nanahimik na lang siya at isinikreto ang tungkol sa bangungot. Wag! Wag! Parang awa mo na, hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Patawad! Laila, binabangungot ka. Bitiwan mo ko, hindi ko sinasadya yung nangyari. Hindi ko intensyon na mangyari yun kay Jello. Laila, gumising ka. Bakit mo to ginagawa sa akin? Hindi ko naman alam na mangyayari yun. Laila, gising. Huwag mo nga akong takutin ng ganito. Gumising ka! Akala ko hindi ka na magigising. Tinakot mo ko. Ate Mary. Shh. Ayos lang ang lahat. Panaginip lang yon at hindi yun totoo. Natatakot ako. Tahan na, nandito lang si ate. Pagkatapos ng nangyari, ilang gabing pinigilan ni Laila na makatulog sa takot na muli siyang bangungutin. Kahit kasi hindi siya naniniwala sa mga nakikita at nagpapakita sa panaginip niya, hindi pa rin maiwasan ni Laila na makaramdam ng takot, lalo na at kasindak-sindak naman talaga ang Aling Mirna na nakikita niya sa panaginip. Para bang kakaibang nilalang ito dahil sa maputla at mabitak nitong kulubot na balat, mahabang puti na buhok, mapupulang mga mata at nakakapangilabot na pangil, malayong-malayo sa itsura ng kapitbahay. Patuloy na nagmatigas si Laila at kahit mas lumalala lang ang sugat niya sa bawat araw na lumilipas, hindi pa rin niya sinabi sa kapatid ang tunay na nangyari. Habang patagal tuloy ng patagal,
Mas lalong nagiging parang lantang gulay ang katawan niya na ipinag-alala ng kanyang kapatid na si Mary. Naging mahina rin ang kain ni Layla at lahat ng isinusubo ng kapatid niya sa kanya ay agad din naman niyang iniluluwa. Hanggang sa dumating ang isang araw kung saan nakaramdam ng kakaibang pagod at sakit sa katawan ng dalaga. Nagsimulang magsuka si Layla at ang lahat ng inilalabas niya ay puro itim na tubig na may kasamang insekto. Diyos ko, ano nangyayari sa'yo, Layla? Kailangan na ba kitang dalhin sa ospital? Sumagot ka! Ang sakit! Ano bang nangyayari? Bakit ganyan? Bakit kakaiba ang mga sinusuka mo, Layla? Tinatakot mo ako. Ate, mamamatay na ba ako? Ano? Hindi! Walang mamamatay. Kailangan lang kita madala sa ospital at gagaling ka na rin kaagad. Hindi nila ako magagamot. Anong ibig mong sabihin? Ha? Pinaparusahan ako, ate. Ito na ang karma ko sa lahat ng ginawa ko masama sa mga taong nakapaligid sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Anong parusa? Anong karma? Sino ba ang may gawa sa'yo nito, ha? Papatayin na talaga ako ng nanay ni Jello. Nanay ni Jello? Yung kapitbahay niyo? Siya ang may gawa nito sa akin, ate. Pinaparusahan ako ni Aling Mirna dahil sa mga ginawa ko sa kanila. Nabarang ka? Parang gano'n na nga. Mamamatay na ba ako, Ate Mary? Hindi! Bumangon ka dyan. Kailangan natin pumunta sa kapitbahay mo. Kailangan niya matanggal ang barang mula sa'yo. Bumangon ka! Nang hihina man, agad na tumayo si Layla mula sa kinahihigaan niya at sa tulong ng kapatid, nagawa nilang makalabas ng bahay. Nahihirapan man na maglakad, narating nila ang harapan ng bahay ng mag-ina, kaya agad na kumatok doon ang kapatid ni Layla. Ilang ulit din ito na tumawag ng tao mula sa loob, pero nananatiling sarado ang lahat ng bintana at pinto ng bahay, kaya naman gamit ang natitirang lakas ni Layla sa katawan. Lumapit siya sa harapan ng pinto ng bahay at basta na lang iyon itinulak. Nagulat tuloy ang kapatid niya sa nangyari at pilit na pinipigilan si Layla na basta na lang pumasok sa loob. Pero huli na ang lahat dahil paglingon na paglingon ng magkapatid, sinalubong sila ng matanda na mula sa madilim na bahagi ng bahay. Alanganin man ang oras noong mga sandaling yon, agad na naaninag ni Layla ang kakaibang itsura ng matanda mula sa dilim. Katulad ng matanda sa panaginip niya, nakakatakot din ang itsura ng matanda kaya naman agad siyang nakaramdam ng takot. Bago pa man magawang masabi ng dalaga sa kapatid nitong si Mary na aswang ang matanda, isang mabilis na galaw ay pareho silang nagulat matapos makita na susugurin na sila ni Aling Mirna. Hindi na tuloy nagawa pang makatakbo ng magkapatid at tuluyan sila nitong naabutan. Dahil na rin sa mahinang katawan ng dalaga, siya ang unang pinuntirya ng matanda na naging dahilan ng agad na pagtumba ni Layla sa sahig. Ah! Layla? Tumakbo ka na, ate! Iligtas mo na ang sarili mo! Hindi kita iiwan dito. Magkasama tayong uuwi. Tumakbo ka na! Ah! Bitawan mo ang kapatid ko! Balak pa lang sanang lapitan si Layla ng kapatid niya, pero agad na tumalsik ang katawan ng babae sa dingding matapos na walang kahirap-hirap na inatake ng matanda si Mary. Naging mabilis ang pangyayari kaya naman nanlaki na lang ang mga mata ni Layla matapos niyang mapanood ang nangyari. Pilit siyang sumigaw pero para bang nawala na ng malay ang kapatid dahil hindi na ito gumalaw o sumagot sa ginawang pagtawag ni Layla. Kagaya ng palaging pumapasok sa bangungot ng dalaga, may kakaibang lakas ang matanda kaya hindi ito nahirapan na agad na masaktan ang nanghihinang katawan ni Layla. Kahit anong pilit na manalaban dito ng babae, wala pa ring naging panama ang lakas niya sa mga mahihinang hampas na ginawa ni Layla. Habang patuloy siyang hinihigit sa pinakamadilim na bahagi ng kwarto, wala siyang nagawa kundi ang magsisigaw.
Nagsimula ring tumulo ang luha niya dahil sa matinding takot. Kaya bago pa man tuluyang may mangyaring masama sa sarili, ginamit na niya ang lahat ng natitirang lakas sa katawan at muling tinawag ang kapatid. Ate Mary! Ate, gumising ka! Tulungan mo ko, parang awa mo na! Ikaw na lang ang natitira kong pag-asa dito! Gumising ka! Ate, gising! Layla? Ate! Ate! Ililigtas kita. Gagawa ako ng paraan. Ate Mary, tulungan mo ako! Ah! Layla! Anong nangyari? Nasaan ka? Layla! Naramdaman na lang ni Layla ang malakas na pagbagsak ng katawan niya sa sahig kasabay ng biglang pagkirot ng ibabang bahagi ng tiyan. Gamit lang ang kaunting liwanag na nagmumula sa hindi matukoy na direksyon. Naaninag niya ang kamay ng matanda na paulit-ulit na sumasaksak sa butas na niyang tiyan. Ang mainit at malansa niyang dugo ay dahan-dahang bumasa sa laylayan ng damit niya hanggang sa tuluyan nang mabasa si Layla ng sariling dugo. Gustuhin man niya na sumigaw para matagpuan siya ng kapatid, nanuyo ang lalamunan ni Layla at hindi na niya nagawa pang makabuo ng kahit na anong tunog, lalo na nang muling tumarak ang matutulis na kuko ng matanda sa ibang parte ng kanyang katawan. Ang sigaw tuloy na gustong kumawala sa bibig niya ay naipon lang at lumabas ang isang mahinang ungol na kahit si Layla ay hindi sigurado kung may nakarinig ba. Aray ko! Tama na ho! Layla, nasaan ka? Parang awa mo na, Aling Mirna. Tigilan niyo na ho kami ng kapatid ko. Hindi ko naman ho sinasadya ang nangyari. Patawarin niyo ho ako. Layla! Paulit-ulit na ibinulong ni Layla sa matanda ang paghingi niya ng tawad, pero para bang nabingi ang aswang at nagpatuloy pa rin ito sa pagsaksak sa katawan niya nang walang kalaban-laban. Habang lumilipas ang bawat sandali na nananatili siya sa dilim, mas nararamdaman ng dalaga ang tiyak na kamatayan sa kamay ng matandang aswang. Hindi man kasi aminin ng babae, natatakot na talaga siya ng mga oras na yon at gusto na lang niyang tumakbo papalayo kasama ang kapatid. Habang patuloy na naglalabas-masok ang mahahabang kuko ng aswang sa katawan ni Layla, tuluyan ang namanhid ang parte ng katawan niya. At hindi na niya naramdaman ang bawat pag-ulos ng matanda gamit ang kamay nito sa loob ng nagdurugong sugat ng dalaga. Unti-unti rin na bumagal ang tibok ng puso ni Layla habang patuloy niyang pinakikinggan ang walang tigil na mga sigaw at pagtawag ng nakatatanda niyang kapatid sa hindi kalayo ang direksyon. Kahit anong pilit kasi niya na sumigaw, tila ba tuluyang sumuko na ang katawan niya at tanging pagbulong na nga lang ang nagagawa ni Layla. Idinadaing niya ang kakaibang sakit na nararamdaman ng mga oras na yon. Tulong! Tulungan niyo kami! Layla, parang awa mo na! Sumagot ka! Kailangan kitang mahanap! Kailangan nating umuwi ng magkasama paalis sa lugar na ito! Ate, nandito ako. Nasaan ka ba? Sumagot ka naman sa akin! Parang awa mo na! Tama na ho. Tama na. Gusto ko na hong umuwi kasama ng kapatid ko. Tama na ho, Aling Mirna. Layla! Bunso! Sumagot ka sa tawag ko. Paano kita mahahanap? Patawarin niyo na ho ako. Hindi alam ni Layla kung gaano nakatagal na siyang inaatake ng matanda, pero naramdaman na lang niya ang matinding panghihina matapos namang maramdaman ang pagsipsip ng matanda sa dugo niya mula sa sugat sa kanyang leeg. Gustuhin man ni Layla na manatiling gising at may kamalayan sa mga nangyayari, ang ginawang pagkagat at pagsipsip ng matanda sa katawan niya ay ang nagpahinto sa natitirang lakas ng babae. Dahan-dahang sumara ang talukap ng mga mata ni Layla. Tanging ang tunog ng patuloy na pagsipsip ng matanda sa kanyang leeg ang kanyang naririnig.
Bago pa man tuluyang mawala ng malay, narinig na lang ni Laila ang malakas na pagsigaw ng kapatid na si Mary, kasunod ng isang malakas na pagbagsak ng kung anong bagay sa sahig. Hindi niya alam kung anong milagro ang sumanib sa katawan niya, pero namalaya na lang ni Laila na unti-unti nang bumubukas ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa makita na niya ang matandang aswang na unti-unting nagpapalit ng anyo bilang isang malaking aso. Mula sa likod nito, nakita ni Laila ang kapatid na may hawak na isang malaking kahoy at walang takot na ipinalo yun sa likod ng matanda. Dahil sa nangyari, tuluyang nagbago ang anyo nito at mabilis na tumakbo papalabas ng bahay. Hindi alam ni Laila kung sinundan ba yun ng kapatid, pero tuluyan na talagang nagdilim ang paningin niya at nawalan na ng malay. Ilang araw na ang nagdaan. Naririnig ni Laila ang usapan ng dalawang babae sa paligid. Kumain ka muna, Ate Mary. Baka ikaw naman ang mawala ng malay kung ipagpapatuloy mo ang hindi mo pagkain. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo kong intindihin. Ano ho bang nangyari? Bakit naging ganyan ang kalagayan ni Laila? Maayos naman ho siya nung iniwan ko. May bigla lang nangyari. Hindi mo maiintindihan sa ngayon kaya sa susunod ko na lang ipaliliwanag sa'yo. Sige ho. Ate Mary? Laila? Laila, gising ka na! Anong nangyari? Nasaan tayo? Nasa ospital tayo ngayon. Sinugod kita rito dahil nauubusan ka na ng dugo dahil sa nangyari. Ayos ka na ba? Oo. Ikaw? Ayos ka lang ba, ate? Wala bang masakit sa'yo? Baka kailangan mo rin na ipa-confine sa ospital. Ayos lang ako. Wala naman kasing nangyari sa akin na masama. Sa ating dalawa, ikaw ang napuruhan. Gusto mo ba ng tubig? Ano pa lang nangyari kay Aling Mirna? Aling Mirna? Yung matanda na umatake sa atin. Yung aswang? Nakatakas siya nung gabi. Hindi ko na hinabol dahil kinailangan na kitang dalhin sa ospital. Muntikan ka na nga mamatay dahil sa dami ng dugo na nawala sa'yo eh. Tinakot mo na naman ako. Pasensya na, Ate Mary. Huwag mo na yung uulitin, ha? Hindi na. Yung tungkol pala dyan sa sugat mo, mukhang hindi kayang magamot ng mga doktor kaya kailangan mong makalabas ka agad dito para madala ka namin sa isang magaling na albularyo. Albularyo? Para saan? Sila ang may alam kung paano tanggalin ang mga kulam at barang katulad nung nasa'yo. Magagaling sila kaya huwag kang mag-alala. Talaga? Oo. Teka nga, huwag mong sabihin na ngayon ka lang nakarinig ng ganun. Ngayon nga lang, hindi naman kasi ako naniniwala sa mga ganun. Kaya nga kailangan mo magpagaling na dahil kailangan pa kitang dalhin doon. Sige, bibilisan ko. Hindi ako nagbibiro, Laila. Oo na ate, seryoso na. Gaya ng napag-usapan ng magkapatid, naging mabilis nga ang paggaling ni Laila makalipas lang ang ilang linggo. Unti-unti nang gumaling ang tahi niya sa tagiliran, pero ang mga sugat sa braso na gawa ng matanda ay nanatili pa ring sariwa. Sa tulong naman ng kapatid niya at kaibigan na si Gigi, madali niyang narating ang bahay ng isang kilalang albularyo sa lugar nila. Dahil malayo ang bahay sa kabihasnan, hindi napigilan ni Laila na makaramdam ng kaunting takot. Bigla kasing pumasok sa isip niya ang itsura ni Aling Mirna na tumatak sa isip ng babae bago pa man siya tuluyang mawala ng malay noon. Hindi lang kasi sugat at peklat ang iniwan nito sa dalaga, kundi trauma na rin at nerbiyos na palagi niyang nararamdaman lalo na sa tuwing sumasapit ang gabi. Dahil abala si Laila sa pag-iisip, hindi na niya namalayan ang pagdating ng isang matandang lalaki sa kanyang harapan. Kaya naman gano'n na lang ang gulat niya matapos niyang mapansin na may tao na pala sa kanyang harapan. Ang unang nakipag-usap dito ay ang kapatid niyang si Mary at ang tanging ginawa na lang ni Laila ay ang maghintay hanggang sa tuluyan na nga nitong simulan ng orasyon at ang pagdadasal nito sa kanyang noo at sa iba't ibang parte ng katawan.
Hindi na namalayan pa ng dalaga kung ilang oras ang ginugol nila sa loob ng bahay ng matanda. Pero bago pa man sumapit ang pananghalian, ay agad na rin silang nakabalik sa kanilang bahay dala ang sari-saring bato at langis na ibinigay ng albularyo. Kamusta ang pakiramdam mo, Layla? Medyo ayos na naman ako. Hindi na ganun katindi ang sakit nito mga braso ko simula nang pumunta tayo sa albularyo. Mukhang tama ka, Ate Mary. Magaling nga yung matanda. Sinabi ko naman kasi sa'yo, magaling yon, ayaw mo lang maniwala. Ano nga pala ang pinag-uusapan nyo ng matanda kanina? Bakit ang tagal mong lumabas at sumunod sa amin ni Gigi? Ipinaliwanag pa kasi sa akin ng albularyo kung ano at gaano kalakas ang nambarang sa'yo. O anong sabi? Isang huklubang bruha daw ang nambarang sa'yo. Kumpara sa ibang mambabarang, mas malakas ang mga huklubang bruha dahil nagagawa nito ang nagagawa ng ibang aswang. Kaya naman baka daw matagalan bago ka tuluyang gumaling. Araw-araw nga tayong pinababalik ng albularyo eh. Pero gagaling daw ako. Ano ba namang klaseng tanong yan, Layla? Oo, malamang. Kaya ka nga namin dinadala doon, di ba? Para gumaling ka kaagad, lalo na yung mga sugat mo sa braso. Hindi ko alam kung bakit ginawa ito sa'yo ng bruha na yun. Ito na nga ang parusa ko, ate. Ang parusa ng hukluban. Ni hindi nga ako nagtaka kung bakit ito ginawa sa akin. Alam ko kasi na may mali talaga ako. Pero kahit na, hindi naman porket may mali ka, sila na ang magpaparusa sa'yo. Tao lang naman din sila at hindi Diyos. Ang mahalaga, alam mo na ngayon sa sarili mo na nagkamali ka. Tingin mo ba, ate? Mapapatawad pa ako ni Jello? Sinong Jello? Yung anak ba ng aswang na yun? Ate, itinatanong ko lang naman. Oo, anak siya ni Aling Mirna. Pero mabait naman si Jello. Ako lang talaga yung may problema sa aming dalawa kaya umabot tayo sa ganitong sitwasyon. Mas mabuti siguro kung magpapagaling ka muna bago ka bumalik sa Jello na yon para humingi ng tawad. Mas maganda kung pareho kayong malakas at nasa kondisyon ng mga oras na yun. Siguro nga tama ka, Ate Mary. Magpapagaling muna ako bago ko siya balikan. Tama. Baka abutin pa tayo ng ilang buwan sa pagpapagaling mo eh. Mas maganda kung ngayon pa lang pag-isipan mo na kaagad kung ano ang sasabihin mo sa kanya. Para pagdating ng tamang oras, alam mo na kung anong sasabihin mo. Sige ate. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka man niya agad na mapatawad, sasamahan kita na pumunta sa bahay ng lalaking yun at tutulungan kita hanggang sa magawa ka na nga niyang tanggapin. Makalipas ang 4 na buwan ay patuloy pa rin na bumabalik sina Layla sa albularyo para ipatanggal dito ang barang na ginawa ng huklubang bruha. Matagal man ang naging proseso, sa huli ay gumaling na rin si Layla at natanggal na ng tuluyan ang barang na ibinigay ni Aling Mirna sa kanya para pahirapan ito. Pagkatapos sabihin ng matanda na magaling na siya, agad na silang umuwi ng bahay. Nag-ayos lang ng kaunti si Layla at dumiretso na rin siya papunta sa direksyon ng kapitbahay na si Jello. Matapos kasi niyang mabalitaan na lilipat na ito ng bahay sa Makalawa, nataranta kaagad siya sa takot na baka hindi na niya maabutan ng lalaki. Laking pasalamat naman ni Layla nang gumaling na nga ito. Ilang linggo pa man tuluyang makaalis si Jello. At gaya ng nabuo niyang plano sa loob ng 4 na buwan, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang babae at agad na pinuntahan si Jello. Malayo pa man sa mismong bahay, natanaw na kaagad ni Layla ang saradong bintana at pinto ng bahay na agad na nagpakaba sa kanya. Akala kasi niya ay wala ng tao sa loob. Pero dahil may nagsasabi sa kabilang sulok ng isip niya, nilakasan ni Layla ang loob at malakas na tinawag ang pangalan ni Jello. Magandang tanghali, Jello! Layla? Layla? Ako nga. Bakit parang gulat na gulat ka naman yata? Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Ako nga dapat ang magulat dahil nakita kita rito. Matagal na kaya kitang hinahanap. Hinahanap mo ko? Hindi si nanay? Isa na rin ang nanay mo pero ngayon, ikaw talaga ang sadya ko. Bakit? Gusto ko lang humingi sa'yo ng tawad dahil sa lahat ng nasabi at nagawa ko sa'yo noon, pati na rin sa nanay mo. Alam ko na hindi sapat itong sinasabi ko ngayon pero sana naman. Sana magawa mo akong mapatawad lalo na nung panahon na pinagsaraduhan kita ng pinto sa kabila ng pagkakaroon ko ng kakayanan na matulungan ka. Pinagsisihan ko talaga yung nangyari nung gabing yun, maniwala ka, Jello.
Hindi mo alam kung gaano kasama at kabigat ang nararamdaman ko, lalo na nung sabihin sa akin ni Gigi na naaksidente ka daw nung gabing yun. Kung alam ko lang, Jello, tinulungan talaga kita. Shh, ayos na sa akin yun. Kinalimutan ko na rin naman kasi yung nangyari. Hindi ako nagtanim ng samaan ng loob sa'yo. Alam ko naman na nagawa mo lang yun dahil sa mga hindi natin pagkakaintindihan noon. At masaya ako na nagagawa mo na ngayon na matanggap ang mga pagkakamali mo, Layla. Hindi ka ba galit sa akin? Hindi. Sa katunayan nga niyan, nahihiya pa ako sa'yo dahil sa ginawa ng nanay ko. Alam mo ang tungkol doon? Oo, pero huli na bago ko pa man malaman. At ang nanay mo, nasa na siya ngayon? Nasa ibang lugar na siya ngayon. Hindi ko alam kung saan pero alam ko na malayo yun. Lumayo si nanay dahil sa nangyari at sa ginawa niya sa'yo. Ako na ang humihingi ng tawad sa'yo para kay nanay. Ginawa lang naman niya yun dahil sa akin eh. Alam ko, ang totoo niyan, naiintindihan ko naman kung bakit nangyari ang lahat ng yun sa akin. Tama lang siguro na pinarusahan ako ng nanay mo para matuto ako, katulad ng nangyari sa akin ngayon. Mabuti pa, kalimutan na lang natin ang lahat na nangyari. Aalis na rin naman ako dito sa lugar niyo kaya mas mabuti kung ngayon pa lang. Huwag mo nang bigyan ng espasyo sa isip mo nangyari. Alam ko na mahirap gawin yon dahil sa mga naranasan mo sa kamay ng nanay ko. Pero gusto kong dumating ang araw na mabura mo na lahat ng nangyari noong gabing yun sa utak mo. Walang tao ang dapat makaranas ng mga naramdaman mo. Siguro nga. O siya, aalis na ako. Kailangan ko pa kasi na maghakot ng mga gamit papunta sa jeep. Baka iwanan ako. Sige, mag-iingat ka ha. Ikaw rin. Mag-iingat ka palagi, Layla. Hindi maiwasan ni Layla na mapangiti habang tinatanaw niya ang likod ng binata habang naglalakad papalayo. Pagkatapos kasi niyang makipag-usap sa lalaki, agad na nakaramdam ng matinding gaan sa dibdib si Layla. Para bang may kung anong bagay doon na natanggal matapos sabihin ng lalaki na kinalimutan na nito ang lahat dahil napatawad na nito ang mga nagawang kasalanan ni Layla. Habang binabagtas niya ang daan pa uwi, hindi maalis sa labi niya ang matamis ng ngiti na agad na napansin ng mga kasama niya sa bahay. Lalo na ng kapatid niya na si Mary. Hindi man niya sabihin sa dalawang babae kung anong nangyari sa naging usapan nila ni Jello, sa uri pa lang ng ngiti na ibinibigay niya sa dalawa ay agad nilang naisip na naging maayos ang usapan ng dalawa. Gaya rin ng sinabi ni Jello kay Layla, agad nang ang kinalimutan ng dalaga ang lahat ng nangyari ng gabing yun. Hindi man naging maganda para kay Layla ang naranasan niya mula sa kamay ng huklubang bruha, agad na naisip ni Layla sa mga lumipas na taon na marami ang nabago sa buhay niya at lalo sa pag-uugali habang tumatagal. Mas lalo rin niyang naiintindihan ang halaga ng buhay ng bawat isa, lalong-lalo na ang sa sariling buhay na dati ay hindi naman niya pinagtutuunan ng pansin. Layla, tara na, magsisimba na tayo. Hindi ka pa rin ba tapos? Saglit na lang to ate. Si Gigi babihis na? Oo, nauna na rin siya sa labas. Ikaw na lang talaga ang hinihintay namin kaya bilisan mo na ang kilos at baka mahuli pa tayo sa simbahan. Oo ate. Bakit ba kasi ang tagal mo? Baka naman nagpaganda ka ng maigi. Ipinapaalala ko lang sa'yo. Magdadasal tayo sa simbahan ha. Hindi rarampa. Oo nga ate, ito na nga oh. Bababa na ako. Ay, salamat naman. Wow! Tara na ate. Ang ganda mo naman. He! Sabay-sabay na lumabas ng bahay ang tatlong dalaga at agad na nagtungo sa simbahan. Linggo-linggo na kasi ang mga ito na nagsisimba, mas lalong naging malapit si Mary sa kapilya. Ang kaibigan naman niya na si Gigi ay nahawa na rin ng kapatid, kaya nagkaroon na rin ng hiligan dalaga na magsimba kasama sila. Samantalang si Layla ay mas tumibay ang pananampalataya sa Diyos habang lumilipas ang panahon. Napag-isip-isip kasi niya na hindi lang mga agimat ang pangontra ang kailangan nila para mailigtas ang sarili mula sa mga aswang, kundi ang Diyos mismo. Naging aral para kay Layla ang bawat peklat
bangungot at karanasan na nangyari sa kanya sa mga lumipas na taon. Sa tuwing tatanungin tuloy siya kung ano ba ang naging pinakamalaking aral na natutunan niya sa buhay, ang unang pumapasok sa isip ng dalaga ay ang pangyayari ng gabing pumunta sila sa harapan ng bahay ng matandang hukluban. Kahit kasi sinabi na ng anak ni Aling Mirna na si Jello, nakalimutan na niya ang nangyari. Minsan ay bigla na lang siyang matutulala at papasok sa isip ang malinaw at kumpletong detalye ng gabing yun. Imbis tuloy na ibaon ito sa limot, ginamit na sandata ni Laila ang nangyari para mas lalong magpakatatag at lumaban sa mga pagsubok na dumadating sa buhay niya. Ano? Suko ka na kaagad? Sino? Ako? Susuko? Haha! Imposible! Nabuhay nga ako kahit halos maubos na ng aswang ang dugo ko sa katawan eh. Papayag ba ako na basta nalang sumuko? Walang-wala itong hirap ng pagtatanim. Yan, ganyan nga. Grabe, nakakatakot naman yung paniniwala mo sa buhay, Laila. Aswang talaga yung ginamit. Bakit? Totoo naman kasi, pinalakas ako ng nangyari. Oo na. Pinalakas ka pala, bakit hindi ka maghanap ng panibagong aswang para naman mas lalo kang lumakas, Laila? Biro lang yun, ate. Sa kahinaan mo nga ang boses mo, mamaya niyan may makarinig sa yung aswang. Eh di pinuntahan ako nun. Ayaw mo nun? Aba, ayoko na talaga, tama na yung isang beses. Baka hindi ko na kayanin yung susunod kung magkakaroon ulit ako ng pagkakataon sa buhay, kung saan may makikilala na naman akong kakatawang nila lang. Oh, akala ko ba pinapalakas ka nila? May mga napagtanto kasi ako sa mga nangyari. Tingnan mo nga at maayos na ako ngayon. Ang laki kaya ng ipinagbago ko, ate. Kaya nga, Ate Mary, napansin ko rin mabait nga ngayon si Laila na dati naman ay hindi. Basta, marami ako natutunan dun sa nangyari. Hindi lang alaala ang nakuha ko mula sa parusa ng hukluban. May aral din doon at karanasan na habang buhay kong maaalala at ikukwento sa mga magiging anak ko. Ikukwento mo talaga sa mga bata, sa mga anak mo yung tungkol sa nangyari? Na totoo ang mga gumagalang aswang sa paligid? Oo, kasi totoo naman talaga sila eh. May aswang talaga at hindi yun gawa-gawa lang o kwento na pwedeng gamitin na panakot. Saksi ako at ganun ka rin, Ate Mary. Tuluyan ang umusad ang buhay nila at nagkaroon na ng sariling pamilya. Lalong naging maingat si Laila lalo na sa anak niya. Tinuturuan niya itong maging mabuting bata dahil ayaw niyang matulad dito sa kanya na dahil sa kanyang masamang pag-uugali, nagsimula ang karanasang nagpatino sa kanya. Naisip niyang mas mainam ng walang maaapakang tao kaysa nasa huli ang pagsisisi, pagkatapos lang maturuan ng leksyon. Laking pasalamat pa rin niya dahil sa karanasang yon, may pinaghuhugutan siya ng aral na maituturo sa kanyang anak para maging isang mabuting tao. Lubos ang kaligayahan niya dahil sa mga biyayang natatanggap at isa na roon ang magkaroon ng mabuting asawa at mabait na anak.